Hi Grateful, good day to all of you. For today's video, we are talking about sole proprietorship and the one-person corporation. And sorry kung ito na naman yung suot ko dahil uh, umiiwas ako sa maraming laba. Alam niyo na yan, mga ka-grateful. And yun nga, para ito sa mga nagsisimula pa lang mag-business or yung mga nakapag-registered na sa DTI pero hindi pa nakaprocess sa BIR or some business permit. And ngayon, bibigyan ko kayo ng basic details about sa dalawang yon, ang sole proprietorship and one-person corporation. Saan ba ang mga ito? Ang sole proprietorship ay ito yung pagpaparegister ng pangalan sa DTI or Department of Trade Industry. And about naman sa one-person corporation ay sa SEC or Security and Exchange Commission. So, ang basic na ibibigay kong details sa inyo ay para lang baka sakaling magbago yung isip niyo or pwede kayong mag-research kasi marami naman ng tayong mapapanood or mababasa sa mga website tungkol sa dalawang to. So, kapag sa sole proprietorship, pag dito ka nag-registered, it's unlimited liability. And about naman sa one-person corporation, ito ay limited lang. Ano ba yung unlimited and limited liability? For example, sa sole proprietorship, single stockholder yan, iyong iyo yan, walang basta, yun na yun. Kapag, example, pagka nalugi yung negosyo mo or nagkautang sa mga bangko or kung anumang creditors yan, pag nangyari yun, pwedeng madamay yung ibang pagmamayari mo kasi nga unlimited liability. Halimbawa, mayroon kang naipundar na lupa or bahay, kotse o anuman pagmamayari yan. Pwede yun kunin sa'yo kapag nasa sole proprietorship ka, which is sa one-person corporation, limited lang. For example, ganun yung nangyari, nagkautang yung company mo or kung ano man yan sa bangko or kung kanino man na legal na credit, hindi nila pwedeng pakialaman yung personal mong pagmamayari. Kaya nga sinabing limited lang. Kasi corporation siya. So, yun yung kagandahan sa one-person corporation na sa one-person corporation, napapangalagahan nito yung mga personal assets, yung mga ganon. Hindi kagaya sa sole proprietorship pag nawala na si owner or nagkautang si owner, maraming mawawala. Pero sa one-person corporation, ang nakikita ko lang naman na cons nito, yung sa tax. Kasi sa one-person corporation, ang pagkakaalam ko is 30% kung hindi pa napermahan yung 25% na tax, which sa sole proprietorship, mababa lang siya. Pero anhin naman natin yung mababang tax kung lumalaki yung negosyo mo tapos biglang nagka-problema, edi useless din yung pinaghirapan mo. So, para sa akin, dito na lang ako sa one corporation. Dahil sa OPC or one-person corporation, napapangalagahan yung mga kung ano man yung meron tayo or naipundar natin. So, kung meron kayong mga tanong about sa dalawang yan, pwede naman kayo magtanong or mag-comment na lang para ma-explain sa inyo yung ibang details. Kasi ang binigay ko lang talaga ngayon is yung basic lang. Yung para sa mga nagpa-registered ng sa DTI ng business name kasi alam ng marami yan. At saka yung iba, hindi rin nila alam na hindi porket nakapag-register ka sa DTI, ay yun na talaga yung business permit mo. Dahil dadaan ka pa sa barangay, sa mayors,
at saka sa BIR. And depende yan kung anong klaseng business ba yung meron ka, kasi may apat yan eh. Ang pagkakalam ko may apat yan eh, DTI, SAC or SEC, tapos yung sa basta apat yan siya. Depende sa klase ng negosyong meron ka. So kaya nga sabi ko, kung sa DTI ka pa lang, pwede ka pa mag-decide ngayon kung gagawin mo ba siyang corporation, yung OPC, pwede yan. Ang gagawin lang ay ipapakancel mo yung sa DTI. Hindi ko to ina-advise na gawin nyo talaga kasi nakadepende pa rin yan sa inyo. Depende kung anong klaseng negosyo meron kayo. Hindi ko kayo ina-encourage. Ang akin lang, kung gusto niyo yung panghabang buhay na maprotektahan kung anong meron kayo, mag-OPC na lang kayo. Pero kung hindi naman, siyempre, sabi ko nga, nakadepende pa rin sa inyo. Para lang sa akin yun. Kasi gusto ko, ang akin, hindi ko kasi alam kung hanggang kailan lang ako nabubuhay, di ba? Lahat naman tayo ganun, di ba? So, para sa akin, ang gusto ko OPC. Kasi, anytime na gugustuhin kong i-turn over or kung sakaling mawala man ako, hindi na mahirapan yung nominee or yung legal heirs na susunod na mga halaga sa business or sa company. So, yun lang yung sa akin. Kung meron kayong gustong itanong, pwede naman, anytime pwede naman. Kasi ako, hinahabol ko lang yung oras ko. Sinisingit ko lang to dahil sa sobrang busy ako. Alam niyo naman mga OFW, lalo na sa bahay, ganito talaga. Kung bakit pinili kong magtrabaho na lang sa bahay kahit may nag-offer na sa akin na pwede naman sa office, pero dahil mayroon akong problema, aanhin ko naman yung uupo ako sa opisina, 'di ba? Kung yung mindset ko hindi naman natatahimik sa nakapaligid sa akin, lalo na kung kapwa din natin. Yan yung kasi mahirap sa ibang kapwa natin Filipino. Yan yung mahirap. Kung baga inggit or ewan ko lang. Basta, yun na yun. Mas pinili ko dito sa bahay kasi kung magkaroon man akong problema, sa amo ko lang yun at hindi sa kapwa ko. Kasi iba ako naninindigan talaga ako pag alam kong nasa tama ako. Hindi talaga ako nagpapatalo. Pero hindi ako matapang. Matapang lang ako kapag alam kong meron akong pinaglalaban. So, para po sa lahat ng mga nagsisimula pa lang mag-business, pag-isipan niyo pong mabuti kung saan kayo magpaparehistro ng business niyo. Kung sa tingin niyo, lalago talaga yung negosyo niyo or mas mahigit pa talaga yung mangyayari. Yun naman yung pangarap natin lahat na lumaki yung business, di ba? So, mag-decide na kayo ngayon pa lang. Kasi hindi rin ganun kadali ang pagpa-cancel pagpapa-cancel ng business name. Kasi ang pagkakalam ko lang, nabasa ko lang din naman. Hindi ko pa na-experience. Gagastos pa rin tayo. Doon na lang tayo sa diretso na kahit na sabihin natin may medyo madami yung requirements or medyo mahal yung tax, ganun lang din naman. Ang pinakamahalaga, yung maprotektahan kung anong meron tayo. And, yun lang. Bye!